OMG! Magkaka-baby na ulit sa atin? Si Zenya at Jen na tumatalo na rin sa tuwa dahil sa nalaman. Niyakap din nila si Luisa at nag-congratulate dito pagkatapos yakapin ni Sandro ang kanyang nobya. Sabi ko na, tama ako. May kakaiba talaga sa'yo, Luisa eh. Sabi ni Zenya dito. Kaya pala todo tanggi sa alak. Akala ko pa naman ayaw mo lang maulit yung nangyari nung birthday ko. Tawang sabi ni Jen dito at nag-congratulate muli dito. Thank you girls. Si Catalina talagang una nakaalam dahil nginudngod pa naman sa akin yung alak kaya nasuka ko. Napatingin sila kay Catalina na nag-peace sign sa mga ito. Ang daya nyo! Reklamo ng dalawa ngunit wala naman na silang magagawa dahil tapos na yon. Si Sandro naman nilapitan na munang magulang ni Luis at nagmano sa mga ito. Pakakasalan ko pong anak ninyo, tito, tita. Dapat lang iho, mas mabuting bago lumabas ang anak ninyo. Ikasal na kayo. Parang sila Zenya at Patrick. Ngumiti ng malaki si Sandro sa sinabi ng tito niya sa kanya. Masaya siya natanggap ng mga tungkol sa anak nila. Mukha ngang hindi na rin sila nagulat kaya hinuha niya. May alam ng mga ito tungkol doon. Pagkatapos niyang kausapin ng magulang ni Luisa, ang mga kaibigang lalaki naman niyang nilapitan. Congrats Sandro! Welcome to our world! Sabi ni Patrick at nakipag-bro hug dito. Thanks Pat! Napatingin naman si Sandro kay Marvin na nakipag-bro hug din sa kanya. Ikaw na lang ang kulang Marvin! Natatawang sabi ni Sandro dito. Loko! Hindi naman ako magbubuntis kaya gusto ko muna ng permission ni Jen. Niloloko lang kita. Seryoso mong masyado? Tawang sagot ni Sandro dito. Pre, alam ko na kung bakit kasi napak ni Isaac ng isang araw. Lapit na sabi ni Patrick dito at napatingin sila kay Isaac na nakatingin din sa kanila. At seryoso lang ito. Good luck, sabay na sabi ni Marvin at Patrick sa kanya. Tinulak na ng dalawa si Sandro palapit kay Isaac. At hindi alam ni Sandro kung anong sasabihin. Hindi naman niya alam kung galit pa sa kanyang lalaki dahil ngayon na lang ulit niya ito nakita pagkatapos siya nitong sapakin. Mas naiintindihan niya na kung saan ang gagaling ang pagsapak sa kanya ni Isaac. Napating sila Catalina at kay Zenya nang bigla itong magsalita. Alam ko na kung bakit sinapak ni Isaac si Sandro ng isang araw. Buti nga sa kanya, sinapak ni Isaac si Sandro? Sabay na sabi ng tatlo sa kanya. Oo, pagkasapak nga niya umalis din kaagad. Nagkatinginan si Luisa at Catalina pagkatapos natawa na lang din. Dahil doon maging sila Jen at Zenya, nakisabay sa tawanan ng dalawa. Alam nila kung gaano kahalaga kay Isaac ang kambal kung kaya naintindihan nila ito kung bakit gano'n ang naging reaksyon ng malaman na buntis si Luisa. Sa kabilang banda naman kung saan nasa harapan ni Isaac si Sandro. Hindi nito alam kung anong sasabihin sa kaibigan. Maya-may nagulat siya nang biglang itias ng lalaking kanyang kamao. Napapikit si Sandro doon dahil akala niya babatukan siya ng kaibigan. Ngunit hindi naman pala. Narinig ni Sandro ang pagtawa ni Isaac kung kaya napadilat siya at napatingin sa kaharap nito. Kung nakita mo lang reaksyon mo. Lumapit na rin sila Marvin at Patrick sa dalawa at nakisabay kay Isaac sa pagtawa nito. Napasimangot lang si Sandro sa mga kaibigan. Pero maya-maya napangiti na din at nakitawa. At least, alam niya na hindi nagalit sa kanya si Isaac. Ang sapak sa kanya nito, ang way nito para ilabas ang galit ng isang araw. Ngayong wala na kaya maayos na ulit sila. Guys, regalo naman namin. Napating sila kay Catalina maya-maya magsalita ito. Na-realize nila na wala pang ang regalong nabubuksan sa kanila si Isaac. Sina Marvin at Jen kasi nagregalo sila ng polo ditong tatlo. Nasaan bang regalo nyo, Catalina? Tanong ni Zenya. Dahil wala na siyang nakikitang natitirang regalo sa lagayan. Meron kasi silang lamesa na separate kung saan nakalagay ang mga regalo nila. Wait ka lang Zenya, tatawagan ko muna. Kaya kayong lumapit kayo dito. Nagtakang mga to sa sinabi ni Catalina. Malaking malaki ang ngiti sa labi ng dalaga lalo na't kitang-kita niyang nagtatakang mukha ng mga ito. Excited me? Mahinang sabi ni Jen, ni kinalingon ni Zenya dito. Magtatanong sana siya ngunit hindi na lang niya ginawa. Makaramdam niya may kinalaman doon na nangyari kanina nung hinahanap niya si Catalina at hindi niya makita. Lalo na tatawagan niya daw na munang regalo so baka malaki yun. Vanna, tara doon tayo, dali! Hinila ni Samuel si Vanna. Naglalaro kasi sila ng dala nitong laruan habang ang mga magulang nila ay busy na magbukas ng regalo.
Wala namang nagawa si Vanna at sumama na sa Kuya Samuel niya. Tumingin si Catalina kay Isaac at nakangiting tumango ito sa kanya. Tanda na gawin na niya. Kinuha ng babaeng kanyang phone at tinawagan si Samantha, ang batang nanunood sa social media. Biglang nagring ang laptop. Account kasi ng kambal niyang nandoon. Hindi niya ito sinagot ngunit pinatay niya. Doon palang nagets na ni Catalina ang papunta ng anak sa loob. "Nasaan ang regalo niyo, Catalina?" takang tanong ni Patrick. Nang wala silang makitang kahit na ano sa paligid. Na regalong nakabalot. "Wait lang, padating na. Huwag niyong pagkakaguluhan ha?" Natatawang sabi ni Catalina. "Alam ko na yan," biglang sabi ni Luisa. "Sure ako na aso yan. Mahilig kasi sa mga pets si Sandro. Ganon din sanang balak niyang regalo sa nobyo. Ngunit may iba na siyang mas magandang regalo kung kaya hindi yun ang kanyang binigay." "Ikaw naman, Luisa, sinisira mong regalo ni Catalina eh," sabi ni Jen para mas lalong hindi makahalatang mga to sa regalo nila. "Ang totoo, wine lang din yun pero si Samantha magdadala dito sa kanila." "Ayan na pala." Dahil sa sinabi ni Catalina, napating sila sa pinakang main door at laking gulat nila nang makita kung sinong pumasok sa loob. "Samantha! Samantha!" Hindi nakagalaw mga to dahil sa gulat, ngunit ang unang nakarecover ay si Angie, na siyang araw-araw pinagdarasal na sana makita ni nila ang apo. "Apo ko!" Iyak na sabi nito at niyakap si Samantha. Nagtakang bata dahil doon, mabuti na lang lumapit si Isaac sa kanila. "Anak, siyang mommy ko. Grandma Angie mo." Dahil sa sinabi ng daddy niya, napangiti siya ng malakit niyakap ito ng mahigpit. "Grandma!" Tawag niya dito kaya lalong umiyak ang matanda. Pinagkaguluhan nila si Samantha. Hindi makapaniwalang naruroon na ngayon ang bata. Ang pagkakaalam pa naman nila, wala silang balita kung nasaan ito. Kaya lahat sila'y nag-iyakan nang makita si Samantha. Lalong-lalo naman si Luisa. Dahil nga buntis siya at mababaw ang luha. Mas lamang ang iyak niya sa mga ito kahit na hindi pa niya ito nakikita sa personal. Tinatawanan nga nilang dalaga pero tinuro lang nitong kanyang tiyan. Dahil sa pagkakabalik ni Samantha, mas naging memorable ang birthday celebration ni Sandro. Lahat sila'y masaya bukod sa birthday. Magiging buo na rin ang pamilya nila Isaac at Catalina. Ipinakilala din nila ito kay Vanna na manghang-mangha kay Samantha dahil sa ganda nito. Natapos ang gabi na yon na lahat sila ay masaya. Nag-request pang magulang ni Isaac na doon na sila matulog sa kanilang bahay para makasama ng mga ito ang apo. Siyempre pumayag naman ang mga to sa kanilang gusto't doon natulog. Katabi nilang natulog ang kambal habang sila Catalina at Isaac ay sa dating kwarto nito doon. Dahil na rin sa pagod, maaga silang nakatulog na dalawa at magkayakap. Ilang araw ang lumipas since nung birthday ni Sandro. At malaman ng mga to na nakabalik na si Samantha. Papunta naman sila ngayon sa Australia para sa graduation ni Samuel. Ibinilita na rin ni Catalina sa social media na nahanap niya ng anak na si Samantha. Maraming natuwa dahil sa muling pagkakabalik nito sa kanyang pamilya. Kumalat din ang balitang isang pamilya sila ni Isaac Fleur dahil na minsan mag-request si Talia na mag-mall sila. Maraming nakakita sa kanila ngunit wala namang tinanggi si Isaac sa mga kumakalat na issue, lalo na totoo naman na anak niyang kambal. Hinayaan lang nila kung anong kumakalat na balita sa kanila. Isa pang balita yung pagiging business partner ni Catalina sa pamilyang Fleur. Mas lalo tuloy umugong ang kanilang mga pangalan. Tinuloy kasi ni Sebastian ang kagustuhan niya na kumuha si Catalina ng unit sa kanilang hotels around the globe. Hindi siya bastang binili dahil bigay yun ng daddy ni Isaac. Hindi nga makapaniwala si Catalina dahil kaugnay nun ang tila pag-promote nito sa kanyang negosyo. Dahil doon, mas sumabog ang kanyang notifications dahil dumarami ang gustong mag-book sa kanyang unit. Isama mo pa na marami ring hotels na gustong kumuha sa kanila ng unit si Catalina. Kung noon siya mismong naghahanap ng unit, ngayon siya naman ang nilalapitan ng mga ito. Silang pamilya lang ang papunta sa Australia, kasama si Marvin at Jen. Hindi nakasamang iba nilang mga kaibigan dahil meron silang kanya-kanyang ginagawa. Si Sandro at Senya, busy sa kanilang business. Si Patrick naman siyang naiwan sa kumpanya ni Isaac. Habang si Luisa, hindi to pwedeng bumiyahe since kasi simula pa lang ng kanyang pagbubuntis. At baka makunan pa ito. Ang magulang naman ni Isaac, sila magbabantay kay Luisa kung kaya sila na lamang ang umuwi sa ibang bansa. Mabilis lang ang kanilang naging biyahe na inabot ng 1.5 araw. Mabilis na yon dahil private jet nila Isaac ang gamit nila.
Excited na ang ama ni Catalina na makita ang kanyang apo na si Samantha. Nang makarating sila sa bahay, sinalubong sila ng ama ni Catalina at kagad na niyakap si Samantha. Pinakilala naman ito ni Catalina, maging sila Isaac at Marvin. Pinakilala na rin niya. Tuwang-tuwa naman ang daddy niya dahil nakilala nitong magiging nobyo ng anak, lalo na't gusto na nitong mag-asawa to. Anak, may papakilala din ako. Sino daddy? Ngiting tanong ni Catalina dito. Maya-may merong lumabas mula sa kusina ng babae. May katandaan na siya ngunit hindi gaanong halata dahil alagang-alaga nitong kanyang kutis at katawan. Anak, this is Kristen, girlfriend ko. Hindi makapaniwala si Catalina sa kanyang narinig. Magkatabi ngayon ang kanyang ama at ang sinasabi nitong girlfriend. Kapwa sila nakangiti sa kanya. Kaya hindi niya alam kung anong i-react niya. Hanggang sa hindi nila napigilang tumawa ng malakas. Nagtaka naman ang mga ito, lalo ng kanyang ama na kagad nag-alala dahil mukhang hindi natutuwang anak sa nalaman nito. Napuno ng pag-aalala ang mukha nito at kinapitan niyang braso ng anak. Anak, kung hindi mo tanggap, sana naman. Hindi natuloy ng ama ni Catalina ang kanyang sasabihin nang bigla itong umiling. Hinawakan niyang kamay ng amang nasa braso niya at hindi makapagsalita dahil siya kakatawa. Wait, bakit nga ba tumatawa si Catalina? Paano naalala niyang last nakita nila ng ama, pinipilit pa nilang isa't isa na magkaroon ng partner sa buhay. Pareho nilang sinasabi sa isa't isa na kailangan nila na mag-aalaga sa kanila. Lalo na ito dahil tumatanda ng kanyang ama. Tapos ngayon magkakasama silang muli. Parang isang magic na nagkatotoong pamimilit nila sa isa't isa. Hindi lang magawa ni Catalina na sabihin ang nasa isip niya. Dahil nga tawa ito ng tawa. Maging sila Jan at Marvin hindi alam kung bakit ito tumatawa. Napapatingin na lang sila kay Isaac na maging ito hindi rin alam kung bakit ito tumatawa. Yun pa naman ang unang beses na nakilala nilang daddy nito. Sorry dad, nang sa wakas nagawa na rin tumigil ni Catalina sa pagtawa. Humingi siya ng tawad sa pagtawa. Huminga ng malalim si Catalina para may ayos ang kanyang pagsasalita. Ang sakit na rin ng kanyang tiyan at panga sa kakatawa. Tumingin siya sa katabi ng daddy niya at ngumiti ng malaki dito. Sorry po, hindi ko gusto na pagtawalan kayo ni daddy. Natawa lang ako kasi bago ako malis dito, kinukulit namin ng isa't isa na magkaroon ng partner sa buhay. Tapos ngayon pareho kaming meron. Dahil sa sinabi nito'y natauhan ng mga to, lalo ng kanyang amang napatawa na lang din. Sila Isaac naman tila nakahinga ng maluwag. Akala nila mag-aaway ang mag-ama dahil sa pagtawa ni Catalina. Napatingin ito sa kanyang mga anak at katulad nila halatang pagtataka sa mukha ng kambal. Napangiti at iling na lamang siya at napatingin kay Catalina ng yakap-yakap ng girlfriend ng ama nito. Nagulat naman si Kristen dahil siya ginawang pagyakap sa kanya ni Catalina. Thank you po. Thank you dahil nakikita ko na ulit ang sigla sa mukha ni daddy. Bulong lang yung sinabi ni Catalina kaya ang babae lang ang tanging nakarinig sa sinabi nito. Hindi na rin napigilan ni Kristen ang mapangiti ng malakit ni yakap pabalik si Catalina. Si Elian ang daddy ni Catalina. Napahinto sa pagtawa sa ginawa ng anak sa kanyang girlfriend. Buong akala niya talaga, hindi nito tanggap ang babae. Kinakabahan nga siya bago dumating ang mga ito. Kanina pa siya sinasabihan ni Kristen na magiging ayos lang ang lahat. Na matatanggap ng kanyang anak ang tungkol sa kanila. Hindi pa naman siya sinasabi dito na meron na siyang girlfriend. Kasi nakausap naman niya ito sa telepono. Mas gusto kasi ni Elaine na makilalang anak ang nobya nito kapag sa personal. Isa pa, pakiramdam niya kasi masyado na siyang matanda para sabihin pa na meron siyang girlfriend. Kaya nahiya din siya sa katotohanan na yun. Kuy dad, tulala ka na dyan. Napakurap si Elian nang bigla na lang magsalitang anak sa harapan nito. Kanina pa pala siya nito tinatawag at tapos na rin ang yakapan nila ni Kristen. Ha? Ano yun anak? Dad, nagtanong ako kung naintindihan ba ako ni Tita Kristen. Akala ko kasi hindi. Pero sumagot naman siya at sa akin na tulala ka kasi. Hindi nasabi ni Elian na Filipino din ang kanyang nobya. Masyado kasi siyang distract sa pagtawa ni Catalina kanina tapos niyakapan nito si Kristen. Ah, oo sorry. Hindi ko nasabi. Ano, tara na sa loob para makaupo na rin kayo. Tumango naman si Catalina at ang mga kasambahay nang ama niya umasikaso sa maleta na dala nila. Ang diretsyo nila ay sa dining table. Naganda kasi ang tita Kristen niya nang makakain nila. Sabi pa nga ng daddy niya kanina pa daw nagluluto si Kristen. Para nang mahahain sa kanila. Ang dami nga nun dahil halos na puno ng buong lamesa. Hindi ko alam kung anong gusto niyong pagkain kaya niluto ko lahat ng specialty ko. Medyo nahihiya na sabi ni Kristen sa mga ito. Naku tita,
Lahat ata ng paborito ko niluto mo po eh. Malaking ngiti siya labi na sabi ni Jen at natatakam na sa naamoy niya. Si Catalina naman napatingin sa mga putahit nakitang nandun ang lahat ng paborito ng kaibigan. Oo nga no. No choice tita, mag-e-enjoy ang si Jen. Mapili pa naman niya ng pagkain kapag nasa ibang bansa. Hindi siya mahilig kumain ng hindi familiar sa kanya. Really? Tila gulat na sabi ni Kristen. Para pala siyang anak ko, kaya master ko na ata lahat ng Filipino foods. Kahit nandito kami, yun pa rin ang niluluto ko sa kanya. Naupo ng mga ito sa kani-kanilang upuan. Katabi ni Elian ang kambal dahil gusto niya mapakain ng mga to, lalo na si Samantha. Yun ang unang pagkikita nila, kaya maging ang bata hindi na rin mahiwalay dito. Sa eroplano pa lang nagkukwento ng kambal tungkol sa lolo nila na ama ng kanilang ina. Nakilala na kasi nitong grandparents sa side ng kanilang ama, kaya excited ito na makilala ang lolo sa side ng mommy niya. Unang tingin pa lang dito ni Samantha, alam niya kagad na makakasundo sila dahil nakikita niyang ina dito sa mapag-alaga nito. Nakita nga ng kambal na pinagsasandok nitong kanyang nobya ng pagkain. Then, kapag natapos sila namang kambal, parang mga magulang lang nila kaya mas lalo itong na-excite na makilalang lolo. Meron po pala kayong anak? Tanong ni Catalina ditong ikinatango ni Kristen. Hindi ko lang siya naisama ngayon dahil busy sa trabaho. Pero ang pangalan niya is Cindy. Meron na rin akong apo, kaso yung apo kong yon, hindi ko alam kung nasaan dahil mahilig mag-travel yung batang yon. Natatawang sabi ni Kristen sa mga ito. Malaki na po palang apo nyo? Tanong ni Marvin dito. Yes, iho. Alam ko hindi nagkakala yung edad ninyo. Napatangong mga ito dahil sa sinabi nito. Nagsimula na rin silang kumain at tuwang-tuwa nga si Jen dahil sa sarap ng kanyang mga kinakain paborito niya. Si Catalina naman napapangiti habang nakatingin sa kanyang ama, habang pinapakain ng kanyang mga anak. Maging si Isaac napapangiti ng inuso niya ditong kambal. Sigurado silang masayang dalawa dahil hindi na matigil sa kakadaldal si Samantha sa kanilang lolo. Si Samuel naman panayang tango sa kwento ni Samantha. Parang nakikita tuloy nilang dalawa ang sarili sa mga bata. Si Samantha ay mini Catalina, katulad ng inang madaldal ito't palaging nakangiti. Samantalang si Samuel naman, mini Isaac. Palagi itong seryoso, tumatango lang pero ngumingiti naman ito kapag kinakausap. Nung nawala nga si Samantha, hindi tumakita ni Catalina nung humingiti sa eskwelahan. Kaya nga ayaw niya sana itong pag-advance sa school dahil malaki ang age gap nito sa mga kasabayan niya. Wala pang pinapakilalang anak niya na kaibigan nito. Minsan tanungin niya ito kung meron ba siyang close sa room nila. Ngunit ang tanging sagot nito ay iling lamang. Mabuti na lang nang bumalik sila sa Pilipinas, naging palangiti na ito. At kahit papano, dumaldal dahil na rin si Jen ang lagi nitong nakakasama. Madaldal pa naman si Jen, hindi to papayag na hindi kanya sasagutin. Kaya sigurado siya na walang magawa si Samuel kapag itong kausap. Isama mo pang kanilang mga kaibigang hindi papatalo sa pagkadaldal. Lalo na pag pinagsama mo si Jen at Luisa, wala ka talagang magagawa kung hanggang sumagot sa tanong ng mga to. Nasunod-sunod, nagpatuloy sila sa pagkain habang si Jen patuloy pa rin pinupuri mga niluto ng kanyang tita Kristen. Nakikita din ni Catalina ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang ama sa tuwing kakausapin itong nobya. Napapatitig na lang silang dalawa dahil sa sweetness ng mga ito. Hindi niya akalain na meron pang isasayang kanyang ama. Nung makita silang una niya kagad napansin dito na masyado tong seryoso. Habang namimili hanggang sa makilala siya nito nang dalhin sila nito sa bahay ng ama. Nakausap niyang mga kasambahay nito. Mga Filipino kasing mga katulong niya sa bahay. Maging ang ilang tauhan nito sa farm. Mga Filipino din. Ayon sa mga ito, walang inatupag ang ama nito kung hindi magtrabaho lang. Farm at bahay palaging diretsyo nito. Ayon sa mga kasambahay nito. Pero nang dumating sila sa buhay nito, naging palangiti ng kanilang amo. Sa taga nilang nagtatrabaho dito, ngayon na lang nila ito nakitang nakangiti. At syempre, lalo na ngayon na meron na siyang makakasama sa buhay. Hindi na ito mag-iisa gayong nasa Pilipinas sila. Hindi naman kasi pwedeng ilipat ang negosyo nito sa Pinas. Katulad ng ginawa ni Sandro. Syempre, hindi nila maililipat basta-basta ang mga alagang hayop ng ama. Malalaki pa naman ang mga ito kaya imposible yon. Naiinggit ka ba sa kanila mahal? Natauhan si Catalina. Mula sa kanyang malalim na iniisip na magsalita si Isaac sa may kanang tenga niya. Nakatitig kasi siya sa daddy at tita Kristen niya kaya siguro nasabi ng lalaking naiinggit siya. Hindi agad na depende niya dito.
Natutuwa lang ako makitang masaya si Daddy. Aasarin pa sana ni Isaac ang babae, ngunit nang makita niya kung paano nito tingnan ng amay, siniwalang bahala na nito. Alam niyang kwento sa pagitan ni Catalina at ang daddy niya. Matagal silang hindi nagkasama at nitong pumunta lang sila sa Australia, muling nagkita. Akala nga nito wala na siyang magulang. Kaya naintindihan niya kung bakit ganun kasayang dalaga. You really love your dad, don't you? Tumango si Catalina sa tanong ni Isaac habang nakatingin sa ama. Siya na lang ang natitira kong kadugong pamilya. Kaya hindi ko kaya na mawala siya sa akin. Hinawakan ni Isaac ang kamay ni Catalina. Kaya napatingin sa kanyang dalaga. Malaki ang ngiti sa labi ni Isaac kung kaya maging ito ay nahawa na. Alam kasi nito na pumapasok sa isipan ni Catalina na baka mawalang ama. Tama naman ng lalaki. Natatakot daw ang dalagang may iwanan na naman. Nawala nang ang tunay niyang ina, maging ang tumayo niyang inay wala na din. Ngayon na nakita niyang ama, hindi niya gugustuhin na mawala din ito. Nagpatuloy sila sa pagkain at nang matapos ay nagpahinga na muna sila sa mesa habang patuloy pa rin na nagkwekwentuhan. Daddy, tita, paano po ba kayo nagkakilala? Ah, yes po. Yun pala yung gusto kong itanong kanina, nakalimutan ko lang. Singit na sabi ni Jen na magtanong si Catalina. Napatingin sila sa dalawang nagkatinginan at napangiti sa isa't isa. Hinawakan ni Elian ang kamay ng babae at si Kristen na nagkwento kung paano sila nagkakilala. Naligaw kasi ako sa may farm nitong si Elian nyo. Nagkataon na kausap ko yung mga farmers doon at dinala ko sa daddy mo, Catalina. Bukod sa naligaw, nasira pang gulong ng sasakyan ko dahil nag-shoot siya isang butas na hindi ko napansin. Natatawang kwento nito. Yun, doon na nagsimula hanggang sa magkamabutihan kami. Lalo na't nalaman namin na pareho kaming Pinoy. Grabe, mala teleserye palang love story nyo tita, tito. Natawang dalawa sa komentong yun ni Jen. Sakto lang iha, syempre naligaw pa rin ako sa tita Kristen ninyo. Hindi ko pa nga alam kung anong gagawin ko kasi after ilang decades, ngayon na lang ulit ako nanligaw. Dahil sa pagkabanggit na lalaki tungkol sa panliligaw, biglang tumawa si Kristen ng merong maalala. Matatawa kayo kapag nalaman niyo kung paano ako niligawan ni Elian. At doon nagkwentong ginang tungkol sa panliligaw ni Elian sa kanya. Napuno muli ng tawanan ng kanilang hapagkainan dahil sa kwento sa kanila ni Kristen. Habang ang daddy ni Catalina hindi maiwasang mahiya, ngunit syempre proud siya. Sa tandaan niyang yun, kaya niya pa ring manligaw na isang babae.